Lord, we thank you so much, God, for this afternoon. Thank you for the life of each and every one. Thank you so much, God, for being with us. We continually offer you our lives as a living sacrifice, Lord, to continue to honor you, to continue, Lord, to serve you. Father, thank you for all this opportunity that you are giving us, Lord, to come together to your house of prayer, to worship you and to listen to your word. Father, thank you. Bless your word. Bless each and everyone's heart as we sit at your feet, Lord, and listen to your word. Father, thank you. In Jesus' name, amen. Parang okay lang yung sound? Apo. Okay na? Hindi malalim? Hindi po. Okay, so good afternoon to everyone. Welcome to our sister. Ang pangalan pa? Sophia. Sister Sophia. Sophia Bianca Emanuel. Praise the Lord. Welcome to Hong Kong. And welcome to the house of the Lord. Praise God. Hallelujah. Okay, ang topic natin ngayon is about the order and application of salvation. Kasi may order nito, pero kailangan na ma-i-apply. Okay. So, I would like us to read in Acts. Ang topic natin is in Acts chapter 2. Basahin natin Acts chapter 2, verse 40 hanggang 42, then jump to 46. Okay, ito po ang tatalakayin natin ngayon. With many other words, he warned them and pleaded with them, Save yourselves from this corrupt generation. Alam niyo, ngayon ito eh. Grabe ang henerasyon ngayon. Hindi kagaya noon. Kaya ito po ay message sa bawat isa sa atin. At dito po sa verse 41, sige, basahin muna natin. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Ugasam. 3,000. Imagine ko. Paano kayang mag-baptize sa 3,000? No? Kahit pa lang 20 o man ang baptize mo ay nakakapagod, pero marami siguro sila. Okay. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to breaking of bread and prayer. Okay, verse 46. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Yan. So, makikita natin dito ang order. Okay? The order and dapat mangyari. Yeah? Sa mga tao, sa ating mga anak ng Diyos na naligtas. Okay. Unang-una, the first order is sa mga believer, doon sa verse 41. Sabi doon,
those who accepted His message. First order is those who accepted or those who believe. Or sabihin na lang natin na sa lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon, God wants them to believe in Jesus. Gusto ng Panginoon na bawat isa sa atin, mananampalataya tayo. Pero ang pananampalataya natin, kailangan may action. Dahil faith without action is dead. Sabi ni James chapter, sino may memorize doon? Chapter 2, verse 17 ka no? Verse 17 ba o verse 7? 17. 17. Sige, plus ninyo. James 2:17. James chapter 2, verse 17. Ayan. 46 naman. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, gusto ng Panginoon na tayo talaga ay mananampalataya sa Kanya. And the same way, sabi niya, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Yan. Kung walang kasamang action, ang pananampalataya, wala. Kaya gusto ng Panginoon na manampalataya tayo sa Kanya. And the next application is, He wants us to be baptized. Ayan. First, God wants us to believe, and so that we will show the action. The next is, He wants us to be baptized. Gusto ng Panginoon na tayo po ay mabaptize. O baka mayroon sa inyo dyan ang hindi pa nabaptize. Yeah. Kahit kayo dyan sa online. Yeah. If hindi pa kayo nabaptize, it is the will of God. It is the command of God. It is an act of obedience na tayo ay magpabaptize. Kaya kung may pananampalataya ka, aksyonan mo. At ikaw ay magpa-bautismo. Congratulations, Jessa. Bautismohan ka pala. Praise the Lord. May God bless you. Dahil yan po ang isang aksyon ng pananampalataya. God wants us to be baptized. God wants me, personalize mo, God wants me to be baptized. Okay? Kaya, and if you are baptized, doon sa nabasa natin kanina, nabasa natin sa verse 41, nabasa natin doon, those who accepted His message, or those who believe, and the next, were we baptized. And about 3,000 were added to their number that day. 3,000 ang naidagdag sa number nila ng mga anak ng Diyos on that day. Ibig sabihin, kailangan na, if you believe, then if you are baptized, the next is, you need to join a family. Okay? Join a family. Kailangan may pamilya ka. Alam niyo yung walang pamilya? Bastardo, kawawa, di ba? The same spiritually. Yung literal na kung wala kang pamilya, kawawa. Ibig sabihin, wala kang alam uwian. So, kaya, anong nangyari kawalang-walang lang? The same spiritually. Kung wala kang pamilya, wala kang alam na uwian. Nung bago-bago ako dito sa Hong Kong, bago-bago ako dito, I
personal television. Lumalakad ako sa Shunwan. Ha? Lumalakad ako sa Shunwan. May isang Pilipina hinihila yung hinihila niya yung stripe bag niya. Uy, mo na naman, tingnan niya yung stripe bag na. Makita mo na lilong-tulong-tug niya matana. Lilong-tulong-tug niya matana. Anyan na ito, papanak. Punana na. Awanti ang papanak ka. Punana liman. So di ay naipan niya yung shelter. Kita nyo, no awanti pamilya, oray tayo spiritual. Nagasat ka, no awan may encounter mo problema, bayag pikandang mo. Pero, you don't know what nanyan to ititiyang mo na kasakulang. But I tell you, absolutely, there will be a time that you will need a family. Ganun. Kaya, makita natin dito, if you believe, first, if you believe, kailangan may aksyon. Anong aksyon na nasusunod na gawin? Kailangan na para ipakita mo na ikaw ay nananampalataya, you need to be baptized. Then if you are baptized, you need to join a family. Or you need to join a church. Church is a family. Church is a family. Pero, ito, dito sa Hong Kong, ang daming churches. Ang daming churches. Pero, ipanalangin mo sa Panginoon at tingnan mo kung ano talaga ang pamilya na you could join. Kung pamilya mo, ibig sabihin, may tutuluyan ka. But of course, kung pamilya mo, suportahan mo. Ano yan? Ng pamilya mo, suportahan mo. Ganon. Kasi kawawa, kahit dito. But you need to see because alamin nyo na ipagtalo ako minsan sa isang kasama kong pastor. Pero sa pastor na ibang church. mayroon silang member, pumunta sa atin. Sabi ko sa kanya, ibang church naman kayo. Pero sabi niya, mayroon kaming church pero hindi po, wala po kaming refuge, sabi niya. Ibang church naman kayo. Tapos nagagamit ka pa sa church ninyo. Bakit hindi religion yung pastor mo ang titirhan mo na alagaan ka dahil pastor mo, pamilya mo? Sabi naman niya, wala kasi, pastoral lang sila ang nakatira. Sabi niya. So, rinisip natin siya, tumira sa atin. Then, Friday, I think Friday, yeah. Noong Friday, nagpapaalam, sabi niya, sinasabi ng pastor ko na pupunta daw ako magpa-practice doon dahil magagamit daw ako ng Sunday kasi song leader siya. Yeah? Song leader siya. Sabi ko, di ba tapos na nag-usap tayo na kung titira ka dito, dito ka magsimba. Dahil kahit sila kahit anong office yan or anong kanyan, mayroon at mayroon ang rules. Habang nandito ka, dito ka. Pero kung aalis ka na dito, siyempre, you can choose what you want to go. Pero habang handle pa namin ikaw, kailangan sumunod ka sa rules. Yun. So, okay naman, pero Saturday, tumawag ulit yung pastor niya sa kanya. Tapos sabi daw yung pastor niya, ano ba naman yan? Hindi sila nakakaintindi. Kayo ang hindi nakakaintindi. Kayo ang sumilong. Kayo ang nagmakaawa. Diba? Kayo ang nagpatulong. Dapat kayo ang sumunod. Kaya yan,
Binigay niya sa akin yung telepono. Tamang-tama yata, nawala si Dominga, wala tayo. Kaya, binilan sa akin yung telepono. Sabi yung pastor, sabi niya, bakit hindi ba ninyo maunawaan na siya lang naman kasi ang isang leader namin, bakit hindi ninyo maunawaan? Kahit man lang Sunday, papalabasin ninyo. Sabi niya, sabi ko, hindi ganun ang pastor. First of all, membro ninyo ito. Bakit hindi ninyo alagaan? Tapos inapo namin. Tapos pipilitin ninyo ang gusto ninyo. Nung kailangan, nung hindi niya kailangan ang tulong, sige, kayo. Pero nung kailangan niyang tulong, hindi ninyo tinulungan. Ngayon na tinulungan namin, pipilitin ninyo na ang gusto ninyo ang patutupad. Hindi ganun ang pastor, sabi ko sa kanya. Kaya, totoo naman. Kung meron mo, kung pamilya mo, then, kung talagang faithful yan, hindi tutulungan mo. Bakit kung kailangan nyo, sa kayo lang kukunin, nung kailangan niya kayo, hindi ninyo inasikaso. Hindi naman pwedeng gano'n. Kaya nakipagtalo ako, totoo naman yun. Kaya ngayon, sa church natin, in our church, kung mayroon man na gustong dito, gustong mag-refuse dito, at kung sila po ay full gospel church, hindi natin i-accept. Why? Sabi ni Bishop, we need to teach the other church na alagaan din nila ang member nila. Ano na? Alagaan din nila ang member nila. Hindi yung kung kailangan, nandyan, kung hindi nila kailangan at hindi nila asikasuhin. Hindi dapat ganun. That's why there must be a spiritual family. Kailangan ng spiritual family. Okay? Hallelujah. Amen? Amen. Oh, amen. Okay. At the next order is, if you have a family, doon sa next, sabi niya, they devoted themselves to the apostles' teaching. They devoted themselves to the apostles' teaching. Kailangan niya kung ano ang katuruan ng apostle, doon. Sundin natin. Sino po ang apostle natin? Ang apostle natin is our bishop. Our pastors. Yan ang apostle natin. Si Bishop Moses ang apostle natin. His family, he is the head of this family. He is our senior pastor, he is our bishop, and he is our apostle. Apostle means, ang apostolis, na makikita mo na ang tao ay tinawag na apostol, gagamitin ng Panginoon na mag-open sa ibang lugar. And we can see, ginamit ng Panginoon ang ating bishop para mabuksan ang mga maraming trabaho. Sa Pilipinas, more than 500 congregation. Dito sa abroad, kalimutan ko na ilan yan, Pastora Glenda? 233. 233 congregations. Ilang continent? 5 continent? Asia, Europe, US, Scandinavia, including Israel. Yan, ginamit ng Panginoon. That's why we called him Bishop Apostle. Apostle. So, kailangan yan, yung teaching. Di ba, yung teaching naman natin, nanggaling lahat sa Bible. Kaya kung pwede, kung ano ang teaching ng apostle natin, we thank the Lord because nabuo po yung DTC book. Yung DTC book natin, karamihan po teaching ng ating apostle. Teaching po ng ating bishop. Yan po ang ipapasa at ituturo sa mga DTC students natin. The
it is a simple. Simple po ang pagka-arrange yan. But kung matatapos mo yan, napakaganda po ang foundation. Napakaganda po ang foundation. Kaya, for me, it's good for you to join at BTC. Napakaganda po kung mag-aral din kayo. Habang nagtatrabaho kayo dito sa abroad, nag-aaral din kayo para sa Panginoon. Amen? Para gagamitin din kayo ng ating Panginoon. Okay. So, they devoted themselves. Tapos, the next order is, okay, commit to a regular worship. Yeah. Commit to a regular worship. Kaya yung verse 14, yung 42 ba yan? 46. Every day, yan, every day, they continued to meet together in the temple courts. Every day. Sabi nila, pumunta ako sa iyo. Imagine, every day ang service ninyo sa puko. Sabi nila. Oo naman. Kaya na, Sister Sophia, every day ang service natin dito. From Monday to Sunday. Mayroon pa tayong jail, 9 o'clock. Jail ministry. Every day din yan. Kaya kung gusto ninyo, may, yung jail may tabok jail tayo eh. Anong araw yun, Pastor Gan? So, Wednesday yata? Wednesday. Yan. Ang dami, 219. Ngayon, imagine that 219 jails. Kaya everyday, 2 groups na, everyday 2 groups na. Kaya ibig sabihin, 14 groups. Ang isang meeting kung minsan, maaabot ang 13, 14 jails. Ano, Zoom yun. Kaya minsan makita mo ang bawat isa sa kanila, nagbawagan mo na sila. Yung iba, face-to-face na. Kaupin ang face-to-face na. Yung pastor natin sa Pilipinas, sila din ang pumupunta. Kaya napakaganda po ang ginagawa ng Panginoon. You know, this is last days. You see, this is last days. That's why the Lord is doing everything. Binubuksan ng Panginoon ang lahat ng paraan na makakakinig ang mga tao ng kanyang mensahe because He is coming very soon. He's coming very soon para walang pagdating ng ating Panginoon, wala nang rason na sasabihin nila na hindi sila nakapakinig sa salita ng Lord. Kaya ganun din sa pamilya ninyo. I'm hearing that I've heard the testimony of Sister Man. You know, yes, we need to share to our family. Kung uuwi kayo, sige, gagawa kayo ng paraan. Kung kailangan mag-Thanksgiving kayo, just to invite the pastor to share to your family. Kung hindi kayo makapag-share, invite the pastor to share. Magluto lang kayo ng pansit. Diba? Hali kayo, mag-merienda kayo. Hali kayo, mag-dinner tayo para magsalo-salo tayo. Sabihin mo sa mga pamilya mo, lalong-lalo na kung hindi sila pa nakakakilala sa Panginoon. Then invite pastor to share. Kung hindi, ikaw mismo. Dahil pag-alis natin, kung lalayo tayo, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Example ko nga yung kapatid ko. Yung brother ko. Si Uncle Bobby mo. Nandun ako sa iyo. Biglang nakatanggap ako ng patay na ang kuya natin. Hindi mo matanda yun. Wala pang 60 pala. Kasi nag-pension siya, pero nagpalit kasi ang birth certificate nila sa ate ko na mas nauna, si Ate Rhea. Kaya tuloy,
siya ang nagpipensyon, yung ate namin hindi pa. Siguro dahil sa karami-dami namin, nagpapalitan na yung birthday, no? Wala pa siyang 16. Kaya, ganun ang buhay. That's why we need to do everything to share to our family, to our loved ones, para hindi tayo sisingilin pagdating ng panahon. Yeah? Baka pagdating ng panahon, buhon ng Panginoon, either tayo ang mauuna o sino ang mauuna. Tapos pagdating ng panahon, nasa langit ka, nandoon sa impyerno ang mahal mo sa buhay. Tapos sasabihin niya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya nga, sumada nga, di kanta na, o di mo lang, imbaga kanya, ni Jesus na isot aya, inaldaw, sabat na. Among balat na mapukawa, yung di mo lang, imbaga ni Jesus. Yeah. That's why if you have chance to go home, you have chance to gather your family. You know, it's good to gather our family. Ano ko ba? Or, kung wala naman, you can ask them, well, listen, mag-ano kayo dito sa page na ito. Manood kayo. No, kung i-schedule ka na mag-preach, sabihin mo, manood kayo sa araw na ito. Dahil ako magtuturo. Di ba? Ang saya-saya nila kung makikita ka nila doon. Kahit man lang parang yung bait mo ba? Para lang makapanood sila. Or aawit ako. Manood kayo. Ganun. Let's do our best para may bahagi natin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Okay. So they broke together, read in their homes, and ate together with gladness and sincere hearts. Yung mga believers noon, nag-gather sila ng home, no? Home Bible studies. Alam niyo ang simulan ng nag-i-start ang free believers noon? House to house yan. Puros bahay-bahay ang may service. Hindi naman na noon, kahit ngayon, those who open their house to Bible study, sabihin ninyo sa pamilya ninyo, if you want Bible study, we could open Bible study here. Kaya yan, panalangin ninyo, handaan ninyo, pag-uwi ninyo. And so that you could share the Word of God to them. Amen? Okay, number 6. Okay, i-commit natin. Number 5 is, number 5, commit to the regular worship. Kaya kung day-off natin, magpapasalamat tayo every day. Kahit international ang day-off mo. Hindi mo mauunawaan kung ano ang day-off mo. But every time na bibigyan ka ng day-off, you come to the house of the Lord and commit yourself to worship Him. Napakasayang magturi sa ating Panginoon. Tingnan ninyo yung mga, nakaka-encourage yan. Kung makita ninyo yung mga PDLs, yung mga balog na, tagadunga balog ka, kung tuno ang worship ka, inato na rin ima na. Parang pakakapakdan, dayaw ti ako. Mara daday jay pa rin ka. Malaksi ka niya, dahil mga barbaro, at tungtungan na lang. Gusto sa naman. Ang buy-buya na lang. Ito na mabaybayag ka. Masarusumuan na nga ang dayaw. Masarusumuan na nga ang palakpaka. Ito no, ang present ka na ta. Wow. Dahil luma may handalan na nagtibalo. Ang raman naging officers. Raman naging officers. Maki-partner na ka nag-PDLs, makisalad na ka. Maki-practice na ang salad na para kami apos. Nakaka-encourage, nakakatabang puso na kahit na ang mga officers nila ay marunong mag-worship sa Panginoon.
Eh? Hallelujah. Kaya, we need to really commit ourselves to worship the Lord. You know, as you worship God, yeah, the blessing of God will come. The blessing habang nagdaydayaw tayo. Yeah? Nagdaydayaw niya ako Diyos ka. Niya ako Diyos ka, mailayo, tulungan pa ang nabibisyon. Tulungan pa, piksaan na ang tumanin. Kaya, kita nyo, hindi tayo pa ang daydayaw, ano ti ang milig ng Diyos? Hindi ada kami jay, ada kami jay, Pilipinas, hindi jay kagayan, habang ang daydayaw kami, atay na dito, pumigpigsada, habang ang daydayaw na pumigpigsada, magpapanan, mas asigod na mag-ijayat di altang. Di ba, naglagto, di ba, bakit pasango? Pasango, di ba, naglalagto na. Ay, tulungan ka po na lang, ay, nagpinig sa ako na. Punada. Habang nagdaydayaw ng tiyapo, mapigsan na tayo ni Apo Diyos. Kitaan nyo, uray to pa yun, may isang na pa na, tunuag kang kanta ka nga, daydayaw ti Apo ko, tulungan ko't maliknam na mapapagisa ka. Kaya, imbis nga dati problema, ang dayaw titigan niya ako. Nung inungtan na ka niya ako, ang dayaw titigan niya ako. Para papinsan na ka ni Apo Diyos. Amen! Okay. Number 6. Number 6 is, connect to a small group. Makikonnect tayo. For example, kung kayong magbante, o ilan lang kayo, no? Kaunti lang kayong grupo. Pero maganda yung magkakakilala kayo, magkakakunik kayo. Yeah. Para kung wala yung isa, saan ka? Wow! Mamaya nandito ako. Sabi yung isa, umay kayo na! O nanwat niya may isa. O di nagmayat niya. Napakaganda na ganun. Ibig sabihin, you need to join a group. Sa mga big group, like Sunday. Okay? So like Sunday, it's good to join with a seal group. Mayat ka maki-join ka na, ada isa ti ganin, ada ti seal group, ada ti ministry group, kasi sumata ti grupo-grupo. Apay namasa ko, maki-join na yung dibabasit, dahil ti kastakata, maki-participate tayo. You know, it's nice, it's good to participate in the work of the Lord. Nagtanit diya, awan ti maralagin mo, di ba? Kasama lang ti pamilyaan, sadot ka nga, awan ti aramidan ko. Unang tunay ko na, awan ti among naramidan, mangmangan lang. Di ba? Pero kung masipag ang isang tao, wow. Yeah? Tapos mamaya, sasabihin mo, favorite mo kasi si ganito. O, paano hindi favorite? Siya ang masipag. Ikaw tamad ka, kaya ano pa ba ang i-expect mo? Siyempre kung ano ang masipag, nabibigyan ng maraming trabaho, nabibigyan ng responsibility. Ikaw, tamad ka, kaya hindi ka nabibigyan ng responsibility. Otherwise, yung ibibigay ng isa, mawawala pa. Hindi magagawa. Kaya, ganun, napakaganda po na we could, it is good to join with a small group. Kaya, praise the Lord. At ito po ang order ng end application ng salvation. Kailangan niya, we need to believe in the Lord. Then if we believe, we need to be baptized. Then, kung tayo po ay na-baptize, it's good to join with a church or a family. If you are joining to a family, then devote yourselves to the teaching, apostles' teaching, or yung teaching ng pastor mo or apostle mo or head of the family. Okay? You devote yourselves to apostles' teaching, then you need to devote yourself also, commit yourself to worship, and you connect yourself to a group. Yan. Kasi kung nakakunik ka sa grupo,
ibig sabihin is included ka. Ibig sabihin, kasama ka doon sa Quran. Ibig sabihin, you are in the line. Okay? Kasi nakakunik ka. And kung may connection ka, may support ka. Tama? Kung may support ka, ibig sabihin, may protection ka. Ganon. Kaya, ganon po ang order of salvation. Okay. Let's go to the conclusion. Conclusion na tayo. Ang dali-dali yan. Dali-dali. Sa conclusion natin is in Philippians chapter 2 verse 12. Philippians chapter 2 verse 12. Sabi niya, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now, much more in my absence. Ayan ang sabi ni Paul sa mga taga-Philippians. Sabi niya, mga dear friends, sabi niya, as you have always obeyed. Palagi kayong nag-obey, sumusunod. Sana hindi lang yung time na nandyan ako or ako ay nasa presensya nyo. Dahil ganun ang tao, di ba? Nag-obey lang yan kung nakikita. Pero kung walang nakakakita, wala na. Kagaya ng employment. Sige, trabaho lang ng trabaho. Kung si amo. Tapos kung tumalikod na si amo, nagpipatro. Pero sana, hindi tayo ganon. Sabihin mo, hindi ako yun. Hindi ako yun. Kahit wala si amo, gawin pa rin natin ang trabaho. Yan ang gusto ng Panginoon. Gusto ni Paul na mangyayari sa kanyang mga tao. Ganon din tayo. Kahit walang nakakakita, gawin natin ang trabaho. Amen. Kahit wala si amo, gawin ang trabaho. Amen. Yung mga dyan sa online. Yan. Kahit wala si amo, gawin na ang trabaho. Gawin natin galing puso. Yan. Para i-bless tayo ng Panginoon. Kung gagawin mo yan, i-bless ka ng Panginoon, i-bless ng Panginoon ang amo mo, para yung amo mo i-bless ka din. Ganon. Ganon ko niyo si Lord. Yan ang kagustuhan ni Paul sa mga taga-Philippians. How much, sabi, not only in my presence, sabi niya, much more in my absence. Mas kakaro, mas lalo sana, kung wala ako. Mas gawin mo pang magtrabaho. Amen. Dahil walang istorbo, makaka-focus ka. Amen. Ayan. Kung wala si amo, walang istorbo. Pwede mong kirkiran lahat ng mga dapat mong linisan sa lahat ng sulok ng bahay. Para malinis lahat. Dahil kung nasa amo, ay kung mayroon ang amo, do this. Hindi pa tapos, do that. Wala na. Hindi pa tapos, kunin mo yan. Give me drink. Ganon. Kaya kung minsan na matatagalan, puro simula lahat ng trabaho. Walang natatapos dahil yan, utos doon, utos dito. Yeah? Pero, just obey because we are nakatulong. Amen. Yeah? Katulong tayo nga, pasensya ka, kamot na amo. So the thing that you must do is just to obey. Because even the word of God says, obey your master. So that you will be blessed. Yeah? Yan. And the last part, sabi niya, continue. Alam
ipagpatuloy mo. Sabi niya, continue to work out your salvation with fear and trembling. Yan. Continue, ibig sabihin, ipagpatuloy mong itrabaho, work out your salvation. Kaya wrong yung sinasabi nila. Ito ang teaching ng karamihan na what do you call that? Pentecostal. Ito ang karamihan ng teaching. Nasabi nila, basta tinanggap mo si Lord as your Lord and Savior, and you are saved forever. That's wrong. That's wrong. Kaya, ano ibig sabihin? No, tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, then you are already saved forever. Kahit gagawin mo ang gusto mong gawin, kahit ginagawa mo ang hindi kaaya-aya, di bali, I received the Lord as my Lord and Savior. Kaya tuloy maraming mga Kristiyano na naglalaro lang sila sa kanilang pagka-Kristiyano. Because what they know, they received the Lord as the Lord and Savior, and they are saved forever. Ano? Pero tingnan ninyo ito. Work out, continue to work out your salvation with fear and trembling. Kaya ipagpatuloy natin. Nagawin, i-work out natin. Gagawin natin, maglingkod tayo, magpapay tayo sa salita ng Panginoon. With fear na may takot sa Diyos. Gagawin natin yan na may takot sa Panginoon. So that if God will come, He will receive. Amen? Kaya, ganun po, pagpatuloy natin na maglingkod, pagpatuloy natin mag-obey, pagpatuloy natin na gawin kung ano ang pinapagawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya, let's continue to serve the Lord. Kaya makita natin dito, kung continue to work out, ibig sabihin, kailangan may ginagawa ka para kay Lord. Last verse. 1 Corinthians chapter 15, verse 15. 1 Corinthians chapter 8, verse 58. Sabi niya dito, therefore, conclusion talaga. Therefore, my dear brothers, stand firm. Stand firm. Let nothing move you. Wala sanang makagaraw, awan mo iti makagaraw ken ka. Ipamatin, pananampalataya mo. Tapos sabi niya dito, always give yourselves fully to the work of the Lord. Tingnan ninyo. Always give yourself fully to the work of the Lord. Kaya hindi maganda yung wala kang ginagawa. Kaya sabi dito, always give yourselves fully to the work of the Lord. Kaya kung di ako, ay maghanap ka kung anong magawa mo para kay Lord. Wala kang magagawa, you come here and practice. Awit para sa Panginoon or manalangin para sa Panginoon. Ang galing, ay nangatapagpasyalan. Wala kang ginagawa, pasyalan na, iniisip mo. Sa mo ito'y rason, anong matawag ko dito, awan ko hindi nakikita na lugar. Sino sa inyo ang gusto mo papunta sa Disneyland? Kailan ang gusto ninyo? We will schedule. Pag may budget. Ang problema, kahit i-schedule natin na pupunta, kakaunti ang pumunta. Ang rason nila, walang pera. O nada. Ano pa yung magmadayo pa, di aldaw, hayag na aming imada. Tutun dandanin. Dandanin. 2,000
totalan na ay 750. Totalan niya is 750 na entrance dyan niya. Oh, awanan ti allowance ko. Kung ko na. But you know, if you want really to go to Disneyland, kailangan talagang i-budget mo. I-budget mo. You know, I advise you na o December, pwede tayo punta. We will schedule. Kung hindi ka nakapunta sa Disneyland, pwede natin i-schedule. Pero siguraduhin mo, siyempre, kung pupunta tayo doon, magsaservice pa rin tayo, of course. Hindi mawawala yung service. And after that, we could go around para makita ninyo. Para walang rason na ilang taon kayo dito, hindi pa ninyo nakita ang Disneyland. Tapos umuwi kayo sa Pilipinas, sasabihin ng anak ninyo, Nay, nakita mo ba si Snow White? Huh? Andiyan ang Snow White! Kung kaya rin ako, kung nayo tahan nyo pa nakita. Kaya it's good also if you go. But there is always time for everything. And there is always time for everything. Huwag kayong tumatakas. Huwag kayong tumatakas. Dahil alam ninyo, kung talagang oras ng pagpupuri sa Panginoon at kayo ay tumakas, hindi din kayo mapakali. Bakit hindi kayo mapakali? Because the Spirit of God is talking to you. Kung tulo naman kayo dyan, han kayo nga at least nagpupus dyan papanan nyo. Taon ko natin panunod yun, ay baka makita na kami na sa langit ng pananmi, nagtulungan niyo. Guilty. O, di ba gano'n? Alam ninyo din eh. Pero kung sabihin niyo, di siya, kailan ang ano natin? We will schedule. Pwede natin i-schedule, pero siguraduhin ninyo, napupunta. Hindi yung schedule tayo, tapos mamaya, wala rin pumunta. No? Ganon, maganda yun. We will schedule to go. And we will go together. And it is more happier if we will go together, di ba? Enjoy ka natin. And at the same time, of course, we have worship there. And after that, we will go around and see the art of God. Nakakataba ng puso. Ganun. No? Kaya kung gusto ninyo, you talk together and you will schedule. Schedule natin. Kung gusto ninyo. Kung anong gusto ninyong place para i-schedule natin. December sigurado. Para mas maganda. Christmas diba? Okay, so yan mga kapatid. Always give yourself fully to the word of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tingnan ninyo, lahat ng ginagawa mo para kay Lord, hindi ito nasasayang. Kaya napakaganda po na habang nandito tayo sa hukong, habang inanaw ng Panginoon na nandito tayo sa hukong, let's do something for the Lord while na nagtatrabaho tayo dito sa hukong. Amen? So that God will bless our work and God bless ang buhay natin at gagamitin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kung pag-uwi ninyo, ituloy ninyo na maglingkod sa Panginoon kung saan kayo dadating. So, yan po ang ating pinag-aralan ngayon. So, God wants us to believe. Then, para ipakita natin ang pananampalataya natin, it's good to be baptized. And after that, it's good to join to a family and devote ourselves to the teaching of the apostles. Commit ourselves to regular worship. And let's always connect ourselves to a group of fellowship. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Yan po ang ating topic. And let's continue to work out our salvation. Father, thank you. Bless your word that we have heard this afternoon. Bless your people, O Lord God. Itanim mo po sa puso namin ang mga
ang mga salita mo na aming napakinggan sa hapon ito. Kahit ang mga kapatid namin na nasa on time, bless them, Lord God. Meet their need also, Lord God, as you meet our needs. Father, thank you. In Jesus' name, amen.